ayan na po guys, payment receive. At naka-receive na po ako ng text messages guys at email na successful po ang aking transaction ngayon. Hello po sa lahat, magandang araw po. Ito po muli si Melvin at welcome ulit kayo sa aking YouTube channel. Sa video pong ito ay tuturuan ko po kayo kung paano magbayad sa ating product loan sa home credit gamit ang ating GCash account. O kahit ibang GCash account guys, pwede rin. Sundan nyo lang po at tapusin ang video ito dahil step by step ko pong ituturo sa inyo. At disclaimer lang po, ang video ito ay hindi po sponsored ng home credit o ng GCash guys ha. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan sa aking paggamit nitong home credit online loan application. Bago ko po simulan, paki-like muna sa video ito at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At sa mga di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, paki-click muna yung subscribe button na nasa baba at paki-hit na yung bell para updated po kayo sa tuwing may bagong video po akong i-upload. Maraming salamat po. So, let's start. Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, bago po natin i-open ang ating GCash account, dadaan po muna tayo sa ating home credit account para kunin yung account number natin at titingnan din natin kung mayroong GCash po ba sa kanilang payment option. So ayan po guys, dito po sa ating home credit dashboard ay makikita po natin dito ang product na ating niloan. Ito pong mobile phone. At ito po ang payable amount, 1,523 pesos. At ang due date niyan ay ngayong December 3, 2023. At dahil November 28 po tayo ngayon, nag-advance payment po tayo ng 5 days. Mas mabuti na yung lagi po tayong advance guys, kaysa lagi tayong malate or lumagpas sa due date para hindi po masira ang ating record dito sa home credit. At dito po pala nakalagay ang ating account number guys. At pangatlong beses ko pa po itong pagbayad ng aking monthly guys. At kung gusto po natin makita ang ating loan details, payment schedule or history, i-click lang natin itong may maliit na arrow na may kulay green. At ito po ang ating loan details. Scroll down lang natin dahil nandito po sa baba ang ating payment schedule o ang ating payment history. So ito pong nakikita nating may kulay green sa 1 and 2, ibig kong sabihin ay paid na po ako niyan. At tulad ng sinabi ko while ago, na pangatlong buwan ko na itong pagbayad. So ayan po, hanggang 9 months pa po iyan. At hanggang May 31, 2024 pa po ito matatapos. So patuloy po tayo. Balik po tayo sa taas at pindutin po natin itong Pay Now. Tingnan muna natin kung may GCash po ba sa kanilang payment option dito. So dito po tayo sa Pay Over the Counter and then click po natin itong View Partners. At para sa kaalaman ng lahat, ito lang po ang payment partner na nakalagay dito sa home credit app: Maya, Shopee, Palawan Express, USSC, at TouchPay. So dahil walang GCash dito guys, i-exit muna natin ito. Balik muna tayo sa dashboard guys para kopyahin po natin ang account number natin dito sa home credit. And then i-exit na natin ito at punta po tayo sa ating GCash account. At sa ating GCash dashboard, i-click natin itong Bills. And then, pindutin po natin itong Loans. At para hindi po tayo mahihirapan sa paghanap, i-search na lang natin dito guys, Home Credit. At ito po, lumabas po siya. I-click na lang natin. Home Credit. Posting period within 24 hours. So dito sa GCash guys,
anytime po tayo magbayad ng bills. At mapupost po yan siya, pinakamatagal na po iyang 24 hours. So ngayon, ilagay na po natin dito ang ating monthly due amount. At may service charge po pala yan guys sa 15 pesos. At i-add po iyan sa ating babayaran. Next po guys, ang ating contract number. Ito po ay ang ating account number guys sa Home Credit. Dito po natin ilagay. Next po, ilagay po natin dito ang ating mobile number na nakarehistro sa Home Credit. And next ay ang ating email address. Optional lang po yan guys. Pwede nating lagyan, pwedeng hindi. Pero para sa akin, mas mabuti kung lagyan po natin guys. Dahil kapag wala po tayong confirmation na ma-receive sa ating mobile number, ay sa ating email po natin titingnan. At pagkatapos nyan guys, i-click natin itong next. And then click natin itong no, just pay bill. So ayan po, nagiging 1,538 na po ang ating babayaran dahil naka-add na po yung service fee na 15 pesos. At kailangan po guys may sapat na laman ng ating GCash wallet. At pagkatapos nyan guys, i-click natin itong next nandito sa taas. So i-review muna natin ang detalye kung tama po ba ang ating nilagay bago natin i-confirm ang ating bill amount plus service fee, ang ating contract number or account number, ang ating mobile number, at ang ating email address. And then kapag okay na, i-click na natin itong confirm. At ayan na po guys, payment receive. At naka-receive na po ako ng text messages guys at email na successful po ang aking transaction ngayon. So ngayon guys, balikan po natin ang ating Home Credit account. Titingnan po natin kung na-credit na po ba yung ating binayad ngayon. I-exit na natin itong GCash. At ayan po, i-refresh muna natin. At ayan po, credited na po ang ating binayad dahil naging January 3 na po ang ating due date 2024. So ganun lang po kabilis ang transaction sa GCash guys. Yun lang po. At sana may natutunan po kayo guys. Para sa iba ko pa pong mga tutorial videos about Home Credit na na-upload ko na, pakiclick na lang yung mga link na nasa description area sa video ito. At para sa iba pa pong mga katanungan about Home Credit, pakisulat lang po ay inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang mga po guys, maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye!